Hello po mga katoto! Welcome back po sa aming channel. Bago po tayo magsimula sa ating topic, ay nagpapa-shoutout po ang isa po nating subscriber at siya po ay kararating lang po dito sa Canada. At ang kagandahan po nun ay katrabaho ni Katoto. Katrabaho ko po siya bilang isang healthcare aid mga katoto. Yes! At ang tatay daw po niya ay nagpapa-shoutout at isang masuging subscriber ng RPTV na from Pampanga, Philippines. So, Kapampangan po siya mga katoto. At lagi daw po siyang nanonood ng ating video. Maraming salamat po sa inyo, Tito. At siya po ay birthday niya sa February 6. Happy birthday po! Batiin po natin siya mga katoto! Shoutout po kay Tito Wagner Morales. Yan po, anak niya po yung nandito, si Felicia. Yes! Si Felicia po ay may kasama siya, yung asawa niya na nandito na po sa Canada. Sila po yung bagong dating dito sa Canada, nakatrabaho ko po. Congratulations po sa inyo, Congratulations katoto. and welcome po sa Canada. Yes. And happy birthday po kay Tito Wagner Morales. Taga Angeles, Pampanga. At nagpapa-shoutout din ang ating katoto na talagang solid supporter po yan. Shoutout kay paring Arwin Almodal at sa misis niya na si Andrea. And dun sa may baby nila, and si of Alexa. Course, sila po ay napaka-swerte at higit po sa lahat ay nakabili na po sila ng bahay dito sa Canada na hindi pa nakakapag 1 year pero nakabili na. So, napakasaya po namin na nakakakita o nakakabalita ng mga kababayan natin na talagang nagsusumikap. Oh, yes. Nagsusumikap para sa buhay nila bilang isang OFW. Sana po ay lahat ng mga OFW ay maging successful po ang kanilang career at buhay sa iba't ibang bansa kung nasan man sila. Nagpapatunay po ang kapag may tiyaga, may nilaga, at pag may tiyaga, aasenso ang buhay mga katoto. Yes. Samahan po natin ang pananalig sa Diyos, ang mga bawat hakbang po natin na gagawin bilang isang OFW na nakikipagsapalaran dito sa abroad. Yes, panoorin po natin itong video na ito. Let's watch together. Tanong po ng karamihan, ano nga ba ang requirements sa pag-apply ng Canadian citizenship? At paano mag-apply? Welcome back po sa aming munting channel, RPTV. Salamat po sa mga nananatili po na aming subscriber at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At kung ito man pong video na ito ay nadaanan ang inyong page, sana po ay ating suportahan ang aming munting channel. Huwag na po kayong mag-atubiling mag-subscribe and share the video para po kahit papaano po ay mapanood din po ng inyong mga kakilala kung papaano ang pag-apply ng Canadian citizenship po dito sa Canada. Kaya kung ikaw po ay may plano na mag-apply at meron kang kakilala na may planong mag-apply, so itag mo na sa video na to para nang sa ganun ay magkaroon na po sila ng idea nang sa ganun ay iwas pabalik-balik ang inyong papel. At lalo na po ay iwas po sa matatagalan na pag-process po ng inyong papel. So, paano nga ba? Ano nga ba ang ginawa namin? So, para po sa lahat na hindi po nakakaalam, nag-apply po kami ni Katoto ng aming Canadian citizenship application. Pinasa po namin noong September 16, 2024. At sakto pong 4 months noong January 16, 2025 is nakapag-oath taking po kami ni Katoto. So, naswertehan po natin kasi karamihan po ng mga nag-a-apply is umaabot po ng 6 months, 7 months,
10 months, 1 year, ganon. Yung iba po, umaabot pa po ng 2 years, 3 years. Yeah, yes po, umaabot po ng 3 years. Lalo na po yung mga nagkakaroon po ng mga problema sa papel. So, pag-uusapan po natin yan mamaya kung ano-ano po ang mga ito para makaiwas po tayo. Una po na kailangan nating alamin is yung tax po natin. Yung income tax po natin, yung tax return. So, nakakapag-file po ba kayo ng tax? So, at least 3 beses man lang kayo makapag-file kasi yun po yung requirements. So, pero advice ko po is mas maganda po na every year, malaki ang inyong income o maliit man, mag-file po kayo kasi para po iwas na rin po sa kahit na anong problema. Kasi kapag merong utang, syempre nag-i-interest or okay lang na nagbabayad ng monthly or yung hindi mo siya bayad ng buo, at least na i-file mo siya at nagbabayad ka naman. Wala pong problema doon. So, ang requirements po, it's at least 3 tax return within 5 years. And then po, kapag sigurado na kayo na okay na kayo sa inyong tax, punta naman po tayo sa physical presence po dito sa Canada. So, paano nga ba kalkulahin ito? So, meron pong pwede mong gamitin yung IRCC Physical Presence Calculator nila. Based po sa amin, yung ginawa po namin is hindi po muna kami nag-calculate doon sa may physical calculator na from IRCC kasi kailangan mo po na mag-create ng portal kung magka-calculate ka. Ang nakalagay po doon within 30 days is kailangan makapag-file ka na ng iyong application. Yun po yung nakasabi doon. So, ang ginawa po namin ni Katoto, minanual po namin. Kaya yun po yung advice namin sa inyo na bago po kayo mag-create, para hindi po kayo ma-rush, is i-calculate nyo po muna ng manual yung inyong physical presence. So, ilang days nga ba ang pwede at eligible ka na pwedeng mag-apply ng Canadian citizenship? Based po doon sa requirements is 1,095 days. So, sa amin po kasi, yung sa sitwasyon po namin, hindi po namin sinakto na 1,095 days. Kasi minsan po is nagkakamali tayo ng pagkakalculate. Akala natin is tama na yung pagkalculate natin. Pero nung ang IRCC na ang nag-compute is kulang pala tayo ng 1 araw. So, para iwas po tayo doon is make sure na meron po tayong pasobra sa araw. So, paano nga ba itong kalkulahin? So, kung kayo po ay foreign worker, student, or visitors visa po dito sa Canada, is ang pag-compute po nun kada 1 araw po is half day. So, kung 2 taon po kayo na OFW or foreign worker, so 365 days po ang 1 taon, imumultiply nyo po ng 2, so umaabot po siya ng 730. Dahil nga po sa kayo ay foreign worker, ang pag-calculate po ay half day lang po, so i-divide po natin sa 2. So yung 730 nyo is divided by 2, so 365. So kulang pa rin po, di po ba? And then, yung sa naging PR na po kayo is, ang calculate naman po, ang pagka-calculate po nun is sa 1 araw is 1 araw din. So, means, kung 2 years kayo na naging permanent residence, so 365, ita-times nyo po ng 2 kasi 2 years na kayo, so 730. Hindi po kagaya ng foreign worker is, kung napansin po ninyo, is dinivide ko po sa 2 kasi half day lang po yon. So, pag a-addin nyo po yung OFW physical presence po ninyo and then yung naging PR po kayo. Ang advice ko po sa inyo is, kunyari na PR po kayo, natanggap nyo po yung COPR ninyo ng 15. Tapos, nakuha po ninyo is yung SIN number ninyo is nung 17. Ako po kasi ganun po yung ginawa ko. Hindi ko na po kinalculate yung pagka-receive ko ng COPR as a permanent residence. Hindi ko siya kinlaim na
permanent residence na ako nung natanggap ko yung COPR ko. Kinlaim ko na naging permanent residence na ako nung naaprubahan na napalitan yung SIN number ko. Kasi di po ba kapag foreign worker ka to permanent residence, pinapalitan po nila yung SIN. Yun po yung kinalculate ko nung nakuha ko na po yung SIN number. So, nasa sa inyo naman po yun, nung nakuha nyo na yung COPR nyo, isasama nyo yun o i-claim nyo yun as a permanent residence kayo. Pero ako po is hindi. Doon po ako nag-claim sa nakuha ko na yung permanent residence SIN number ko. Para po makasigurado kayo, is calculate nyo muna kung ilan na ba ang inyong physical presence po dito sa Canada. Kasi nga po, kapag kulang kayo, for example, akala nyo is 1,095 na, and then, nung dinala doon nung naipasa nyo na yung application ninyo, bigla 1,094 lang pala o 1,093. So, nagkulang kayo kasi meron pala kayong na-miss o yung pag-calculate po ng IRCC staff nila is kulang kayo. So, ano nga ba ang pwedeng mangyari? So, meron po doon, pwedeng mangyari, dalawa lang po yon. Una po is ipapatawag kayo ng hearing. Kasi pag-uusapan ninyo kung anong nangyari, bakit kulang yung araw mo. Yung pangalawa naman po is pwedeng bumalik po yung inyong papel sa inyo. So, marirefuse po yun. So, yun naman po yung ayaw natin. Why not naghintay na lang po tayo ng ilang days para nang sa ganon is bago nyo i-apply, nakasigurado kayo na okay kayo sa physical presence ninyo dito sa Canada. So, kailangan pa rin po, for example, umuwi po kayo sa Pilipinas, nagbakasyon po kayo. Kagaya po sa amin, Katoto, nagbakasyon po kami noong October 2023. So, 1 month po kami doon. At least 31 days na umuwi kami. And then, yung physical presence ko po dito is minus ko kung ilang days yung wala kami dito sa Canada. Ako po kasi, nanigurado po kasi ako. Si Katoto po wala pong problema kasi 6 years na po siya dito sa Canada. Going for 7 years. So, yung sa case po niya, wala na siyang problema about po doon sa physical presence niya. Pero ako po kasi, nung nag-apply po kasi kami, Canadian citizenship ko is kaka 2 years ko lang nung May 2024. Nag-apply po kami ng Canadian citizenship namin is September 16. So, kung mapapansin po ninyo is ilang months yung pinasobra ko. So, tapos, ima-minus pa doon yung 30 days or 31 days namin na paglabas namin ng bansa. So, mama-minus doon. Kasi ang total po ng pagkakaalam ko po is 1,190 something yung physical presence ko na nandito. And then, minus pa yung 30 days na wala ako dito. So, naging 1,000 something na lang. Pero, umabot pa rin po ako sa requirements nila, 1,095 days. So, okay pa rin po ako, pasok pa rin. So, nag-try lang kami ni Katoto. So, kung ang tanong mo naman po is, for example, 1 year lang ako na permanent residence. Pwede ba akong mag-apply? And then, marami na akong taon na naging foreign worker. Ang sabi po kasi is, 2 years at least po na permanent residence ka. Para nang sa ganun is masuportahan mo yung araw na requirements ng IRCC. Kasi for sure, kapag 2 years ka, sigurado na yon na 730 days agad yon. So, ang magiging problema mo na lang is yung sa may foreign worker. Kasi ako po is 2 years ako na permanent residence and then plus 2 years na foreign worker. Pinag-add ko po yun. Kaya ako nakapasok. Naging okay po yung papel namin or yung nakuha ko yung requirements na 1,095 dito. Pero ang advice ko po, wag pong eksakto. So, kada labas mo po ng bansa, kada labas mo po ng Canada, for example, nagbakasyon ka, pumunta ang Cancun, 3 days ka doon, so ima-minus mo yon. And then, kung kayo po ay isang truck driver, lumalabas-labas po kayo ng bansa, ang advice ko po sa inyo, isulat nyo po
or gumawa po kayo ng travel history ninyo. Kasi kakailanganin nyo po yan. At i-keep nyo po yung inyong receipt, yung borders, at kung ano pa po yung mga kailangan ninyo na pang-supporting documents in case na mag-a-apply na po kayo ng Canadian citizenship po ninyo. Kasi nag-message po ang IRCC na kailangan nyong isend yung inyong passport, yung travel history ninyo. Minsan po kasi kapag lumalabas ka ng US, ayon po sa mga nababasa ko, ang sabi, wala daw pong stamp yung kanilang passport. So, ang alam ko po, meron namang link na pwede kayong kumuha ng travel history ninyo pag kayo po ay lumalabas ng bansa papuntang US. So, yun po yung tatandaan natin. Lagi po tayo, siguraduhin natin, meron po tayong travel history. Kasi, kailangan natin lalo po kung lagi tayong umaalis ng bansa. So, kung nag-stay ka po sa isang lugar ng 183 days, so kakailanganin mo na po ng iyong police clearance o yung tinatawag na NBI po doon sa Pilipinas. So, sa case ko po, kasi tumira po ako sa Hong Kong ng more than 7 years. So, nagpasiguro po ako na meron po akong police clearance from Hong Kong. So, inano ko po yun, inattach ko na po yun as a supporting documents para hindi na po nila ako balikan. At ang susunod naman po na kailangan natin tignan, kailangan po natin yung language proficiency. Kailangan natin i-prove na nakakapagsalita tayo ng English. So, ano nga ba ang mga ito na pwede nating gamitin? Ang ginamit po ni Katoto is yung IELTS niya na ang nakalagay po is general. So, pwede po yun na isang probe na pwede mong isupport yon. Kahit po expired, okay lang po. Kahit na po matagal na siya, okay lang po. At kung wala ka naman pong IELTS, kagaya ko po, wala po akong IELTS, yun po ang nilagay ko pong supporting documents ko is yung diploma ko po dito sa Canada. Kasi nag-aral po ako ng Accounting and Payroll Administration. So, yun po yung ginamit kong isa, and then dinagdag ko po yung aking natapos doon sa Pilipinas. So, dinagdag ko rin po yung aking TOR, yung Transcript of Record, para nang sa ganun, marami siya. Para hindi na sila magtanong ng kung ano-ano. As long as na kung ano po yung meron kayong documents, go lang po, i-scan nyo po lahat yon as a supporting documents niyo. Para nang sa ganun, bahala na sila, 'di ba? At least binigay mo na yung mga supporting documents mo na meron ka, kaysa naman mamaya tinignan ng officer tapos bigla sabi kulang pala ng ganito, tapos magi-email sa'yo. And then, hihintayin na naman yung response sa'yo. Tapos, hindi naman po ganun kadali kapag nag-message sa'yo. Tapos, in-attach mo yung documents na hinihingi nila. Hindi naman agad mabubuksan nila. At dahil po marami po tayo na nag-a-apply, so, hindi po agad-agad is makukuha nila yung mga documents na pinapasa natin. Lalo po is, ang communication lang ng IRCC at ikaw is yung web form. Kasi kung tatawag ka, ay nako, hindi ko alam kung kailan mo pa makakausap yung officer sa sobrang tagal. So, yun po yung iiwasan natin. So, yun po yung kailangan natin. Kailangan po natin i-attach lahat yon. Kung hindi naman po English yung nakalagay doon sa inyong diploma, kung saang bansa man kayo, ipapatranslate nyo po yon ng English or yung French para po itanggapin po nila yon. At ang payo ko po pala mga katoto, kung ikaw po ay permanent residence or foreign worker, alagaan po natin yung ating status dito. Kung kayo po ay basagulero sa Pilipinas, huwag nyo pong dadalhin dito mga katoto. Alam nyo kung bakit? Kasi once po na nagkaroon kayo ng kaso, mahihirapan po kayo na apply po ng citizenship. Hindi lang naman po yung citizenship pati po PR, diba? Pero minsan po pag permanent residence na medyo nagkakampante na po tayo. Pero ang suggest ko po sa inyo, ang advice ko po sa inyo, alagaan nyo po yung inyong
sitwasyon nyo dito. Huwag po kayong pabara-bara na nakikipag-away. At yung pagdadrive po ninyo, medyo ingat po tayo. Kasi kapag meron po kayong case, for example, nahuli kayo na mabilis yung pagpapatakbo ninyo, tapos hindi nyo na-settle yun, so nandun pa siya. Pag nag-apply na kayo, makikita yun ng IRCC or ng officer na meron pa kayong nakapending na kaso o meron pa kayong nakapending na hindi nyo pa natatapos na case. So, yun po yung nagkakaroon ng problema. Hahanapan po kayo ng fingerprints nyo, biometric, ang dami-dami po nilang hahanap-hanapin. So, bakit po tayo magte-take ng risk doon, di po ba? So, kagaya po sa amin, nung nag-apply po kami, wala nang bumalik. Wala nang tinanong, wala nang kahit na ano, na cheche-boreche. Dire-diretso po yun, yung process ng aming papel. Nag-message lang sila for sa pag-exam ng yung meron na kaming schedule for exam, yung test. Kailangan na namin mag-exam. Yun lang. And then, yung tracking namin, nakikita lang namin kung ano yung nangyayari, kung ano na yung update, ganon. So, para po makaiwas tayo doon, yun po yung advice ko sa inyo, pakabait po muna tayo. Hanggat hindi ba po tayo nagiging citizen. At saka kahit po citizen na tayo, is, iwas pa rin po tayo sa gulo. Kasi sabi nga po nila, mas maganda po na meron tayong peace of mind. Wala po tayong kinakalaban o kinakaaway. So, ingat-ingat po tayo mga katoto. At syempre po, i-attach din po natin ang ating passport. Kung kayo po ay pumunta ng Canada at meron po kayong gamit na passport at expired na, nagpa-renew po kayo ng bago. So, kapag nag-apply po kayo ng citizenship, is kailangan nyo pa rin pong isama yung inyong old passport. I-scan nyo po yun, tapos kasama po ng new passport nyo, pagsamahin nyo yun po, i-scan nyo yun sa supporting documents po ninyo. Para po hindi na po kayo balikan ng IRCC na kailangan mong ipasa yung old. At make sure po na kapag may gap, for example, gaya po ni Katoto, may gap po yung kanyang passport kasi na-expire po siya tapos hindi siya agad nakapag-renew. Kapag po online yung gamit po ninyo, mag-aano siya, e-error siya na meron kang missing. Kapag ganun po na mayroon kayong missing doon sa ano ng passport ninyo, magbigay lang po kayo ng explanation. Lahat po ng mga ginagawa ninyo na wala at hindi nyo ma-provide, magbigay lang po kayo ng explanation. Para nang sa ganon, doon na sila babase, hindi na kayo babalikan or tatanungin or ipapakuha pa sa inyo. Yun po yung pinaka-the best po na gagawin natin. So, lagi nyo pong tatandaan na kailangan is laging ready, di po ba? At syempre po, yung inyong employment. So, kailangan po, isulat nyo na po lahat sa isang papel, yung inyong employment record para pag nag-fill up po kayo, is ready na po siya lahat. So, yung employment record naman po, dapat po lahat po sasabihin nyo, kahit po wala kayong naging trabaho. Kagaya ko po, is na-stuck po ako at least 11 months po yata yun, or 10 months or 11 months, ganun, na wala po akong trabaho. So, dineclare ko po doon na wala akong trabaho that time. So, awa po ng Diyos, okay naman at naging successful naman po ang aming application. So, gaya po ng sabi ko, maging totoo po kayo kapag nag-fill up po kayo ng inyong application kasi po, makikita po yan ng IRCC kasi nagba-background check po sila. Karamihan po is nai-stack po sila sa background check kasi nga po doon po sa pending na case at saka minsan merong kahinahinala na hindi nagtutugma sa mga final ninyo tapos yung prohibition po karamihan po nai-stack po doon. Kaya po umaabot ng 2 years, 3 years yung iba.
Yung iba po nakapasa na ng fingerprints tapos non-routine or na-stuck sila. So, pinapakuha ulit sila ng another one. Kasi parang meron pong something na nakikita nila na meron pong mali. At kapag kayo po ay nag-start na ng processing po ninyo, ang pinaka-importante po doon ay kapag nag-exam na po kayo. Kapag meron na po kayong exam, schedule for exam, for test. So, ang advice ko po sa inyo mga katoto, mag-stick po kayo doon sa Discover Canada. Nandoon lang din po ang sagot. Wala naman pong problema kung kayo po gusto nyo pong mag-practice ng mock test, okay lang naman po yun. Pero, ang suggest ko po sa inyo, basahin nyo po yung Discover Canada. Nandun po yung sagot. At hindi po mahirap yung question, pero magugulo lang po yung utak ninyo. Yun po yung masasabi ko. Gugulo po ang mundo nyo or yung utak nyo once na nandun na po kayo at nag-e-exam. Pero madali lang po yun kapag nagbasa po kayo ng Discover Canada. At yung pagsagot po doon is merong pong at least 40 minutes. Pero ang sabi po nila, di ba, 35 minutes lang. Pero ang based po sa experience namin is umabot naman siya ng 40 minutes. At kapag mag-exam po kayo, make sure po na nandoon po sa tabi ninyo yung inyong ID, which is pwede naman po yung permanent residence card nyo o yung inyong driver license. Pero kami po ni Katoto, ang ginamit po namin is yung aming permanent residence card. Make sure po ninyo na kayo po ay susunod sa lahat po ng instruction. Kasi may instruction po doon kung papaano nyo pipicturan yung inyong ID at pati po yung inyong muka before start po ng exam. Make sure po na magbasa po tayo para hindi po natin ma-miss yung mga instruction. At syempre po, make sure po ninyo na ang inyong wifi ay okay. Hindi po yung nagre-reconnect. Kasi kapag once nag-reconnect or umaalis kayo sa harapan ng inyong laptop or ng inyong gadget na ginagamit for test, kasi po ang alam ko po pwede is tablet, pwede po is laptop, pwedeng yung PC po ninyo. Ang pagkakaalam ko po, ang cellphone hindi po pwede. Kailangan po, make sure ninyo na ang inyong wifi is okay. At nandun kayo sa harapan mismo ng inyong gadget na ginagamit for the test. Wag po kayong gagalaw-galaw, wag po kayong tingin sa taas, tingin doon, tingin dyan. Wag po. I advise, don't do that. Don't ever do that. Kasi kahit po ma-perfect pa ninyo yung inyong exam at nagganon kayo kasi nakamonitor po yan, nakabidyo po kayo. Minomonitor po kayo ng IRCC na staff kung ano po yung ginagawa ninyo. And then, re-reviewin po ng IRCC yan. Kapag nakita nila na may kahina-hinala, mafe-failed po kayo. So, means po, hindi na po kayo makaka-exam kaagad. Meron po kasi tayong 3 beses na pwedeng mag-exam. Yun po ay kung kayo po ay failed lang, so pwede po kayo agad mag-exam ulit, same link. Pero kapag kayo po ay may kahina-hinala na nangyari, tapos parang hindi po kumbinsido yung IRCC na baka nag-cheat kayo, so hindi mo po magagamit ulit yung link na ginagamit mo. So, ang magiging hintayin mo yung email nila para sa another exam ulit. So, yung iba naman po is after mag-exam, may interview pa. Pero sa case naman po namin is exam lang ng online. So, lagi po ninyong tandaan, wag po kayong magpapakaba at wag po kayong aatakihin ng kaba. Kasi, once na inatake po kayo ng kaba, doon na magsisimula ang lahat ng hindi maganda. So, calm lang po kayo, gaya po ng na kaya namin, for sure, 100%, makakaya din po ninyo. So, yun po mga katoto.
Kailangan po natin na i-prepare po lahat, i-gather po natin lahat po ng mga documents gaya po ng mga nabanggit ko. Make sure lang po na i-attach po natin lahat po ng documents na meron tayo. Kahit po wala po siya sa checklist, basta meron po doon na i-attach nyo yung documents na pwede nyo i-provide po ninyo. At ang tips ko po sa inyo is i-make sure po natin na lahat po ng mga requirements bago po tayo mag-apply is meron po tayo. So, kung papaano naman po yung pag-fill up ng form para sa pag-apply ng Canadian citizenship, abangan po ninyo ang susunod po naming video para po dyan. Kasi, para din po may guideline kayo kung papaano nyo pipil upan ang bawat form na ipapasa ninyo. Kagaya po sa amin kasi online po kami. Yun po yung ginawa namin para sa pag-apply po ng Canadian citizenship. So, stay put po kayo dyan mga katoto dahil po susunod po na ibibideo po namin is papaano po namin pinilapan yung form step by step. At para po sa mga katanungan ninyo at meron pa po kayong mga gustong malaman kung ano pa ang mga dapat ninyong i-provide o ano pa ang kailangan nyong gawin bago kayo mag-apply ng inyong Canadian citizenship. At sa fee naman po is kami po nagbayad po kami ng $630 each. Kung may anak po kayo na below 18 years old, I think po is $100 po yata ang per person. Correct me if I'm wrong. So, comment down below po yung kung mali po yung sinabi ko. Para po magkaroon po ng idea ang ating mga katoto kung magkano po yung fee na babayaran nila. At kapag po na-refuse kayo or bumalik po ang papel po ninyo, yung fee po ninyo is wala na. Hindi nyo na siya makukuha kasi na-refuse kayo. Or kapag nag-withdraw kayo ng inyong application. So, wala na po yun. Kaya wag nyo na pong aasahan na bumalik pa yung binayad ninyo. Kasi po may mga pagkakataon po talaga na minsan dahil naisip nila na kulang pala sila ng days ng kanilang physical presence dito, naiisip nila na i-withdraw na lang yung kanilang application kesa mag-hearing pa, 'di ba? So marami pang proseso, mag-stop yung application nyo, hindi siya smooth na kasi marami ng mga gagawing katanungan. At kung kayo naman po ay hahanapan ng fingerprints. So, punta lang po kayo sa malapit na RCMP sa lugar po ninyo para magpa-fingerprints. At sakali man po na, kasi meron pong ang alam ko meron silang binibigay na duration ng pagpasa ninyo. I think minsan sabi nila 30 days, ganon. So, make sure na before 30 days is maipasa nyo yun. Minsan naman, nag-aalanganin na hindi na ipapasa ng RCMP yung inyong fingerprints at hindi pa na-update doon, or minsan hindi naipasa na ng RCMP pero hindi pa na-update doon sa inyong tracking. So, no worries po. Basta meron po kayo ng receipt, tapos isend nyo lang through web form, and then okay na po kayo doon. So, again po, sana po ay maging mautak po tayo bago tayo magpasa ng ating application form. Kasi, iwas po sa abala, iwas po sa may stuck po yung inyong application, at syempre po, gusto po natin is mapabilis yung ating pagiging citizen dito sa Canada, di ba? So, pakabait po tayo at iwasan ang makipag-away para iwas aberya, at syempre para hindi tayo magkaroon ng problema. At maraming salamat po, at sana po kung nagustuhan mo po ang video na ito,
Don't forget po to subscribe para nang sa ganon ay ma-update po kayo sa susunod po namin pang mga video. Maraming salamat po and God bless you all. Thank you!